Sabi ni Jumelski, nakakatawa naman yung ICI. Para siyang nanay ni Tamba na sumbungan. Sino nang-aaway sa kanya? Pero ang totoo, siya yung bully at madali mapikon sa laro. Nakakadiri naman yung ICI. Walang pangil kay Tamba. Totoo yan. So para sa akin, sinasabi ni BBM, nag-set up siya ng ICI para meron daw objective third party na mag-iimbestiga. Dun pa lang sa fact na siya yung nag-create. At siya yung nagbigay buhay dito. Siya pa nga yung humingi ng mga powers para dyan. Or humihingi ng legislation para dagdagan ng power sa mga yan. How can we say that it's an objective body? If it is acceptable in our court in the case of a digital signature, pwede po di ba, tinatanggap po dun sa mga emails. So, yes, kasi meron na pong digital filing ng aming mga pleadings. Sabi ni IP, kudos ma'am sa pagsama sa rally ni Kong Kiko. Wala na, checkmate na tayo. Anong checkmate tayo? Sino may sabing na checkmate tayo? Tayo yung na checkmate? Bakit? Tapos na yung laban? Hi kay Net1823. Sabi ni Je, akala ko ba may separation of powers? Di ba executive? Yes, executive nga. At humihingi si BBM sa legislature ng dagdag powers na igagrant by law to the ICI. Sabi ni Chester, uy, nasa rally daw siya nung Sunday, nakamayan ko si Kong Kiko. Bakit nila inaapi yung bata sa ethics committee ng House, mga buhay? Because of what he says. So, hindi yun api. Bahagi yan sa laban. Nung humihirit si Kong Barsaga, alam naman niya. So, huwag niyong iisipin na api kasi pagka sinasabi niyong inaapi, masyado namang victim. Lumalaban siya, laban ito. Kumbaga, punto por punto, yun, bardagulan. Tatay says, in my book, MSM is actually a co-conspirator of the powers that are abusing the country. I so agree with this. Kasama sila sa dapat sigawan at bardahin. Which we do naman sa Luminous, lalong-lalo na paghalatang halata. Sabi ni LPB, pag ginawang state witness si Romualdez, may chance pa din bang ma-revoke ang pagiging state witness niya? Yes. Kapag may nagturo sa kanya na mastermind, yes. Kung nagsinungaling siya, yes. Sabi ni Marie, dumating sa ICI si Tambi para pagalitan sila. Bakit niyo ako pinatawag? Yung mga kalaban ko ang kasuhan niya. Sus, may nakaka-high blood. Makita si Tambi, patawa-tawa pa. Oo nga eh. Ma'am Jessa, kakatapos ko lang po mag-explain. Sabi ni Wilhelm, could you explain po kung posible pa rin ang pagkaso ng ombudsman sa mga impeachable officials? Uubra po ba ang planong umanong pagkaso sa VP? Anong effect non removal, DQ from elections? Ganito yan. Yung kay VP kasi, hindi specific yung pag-state sa saligang batas na siya ay immune from suit. Pero dapat ganun yun. Kinikwento na yan ni OMB Martires. Kung ikaw ay impeachable official, dapat immune from suit ka. Kasi kung kakasuhan ka rin pala ng kakasuhan ng criminal case pero hindi ka lang matanggal sa pwesto mo except for impeachment, you will have possibly people like the COMELEC chairman in jail pero not removed from office. 'Di ba? Merong absurd situations na ganun. So, in all likelihood, the issue will be settled by the Supreme Court. Meaning, kahit kasuhan siya, aakyat pa rin yan sa pinakamataas na hukuman where we expect a fairer fight. Kaya ako ayokong inaaway yung Supreme Court. If there's a reason, they must have a reason why yung ibang mga kaso ay nagtatagal. But, since aakyat yung mga kaso ni VP Inday sa kanila, hindi ko po gustong pagdudahan pa sila because we have been getting fair decisions so far. Some of them are surprising, but otherwise, even if I'm not very happy with some of them, I still think na kahit paano fair. Sabi ni Home Diva, if Remulla files a case against PRD, does this negate their claim that he can't be tried here? That's why he's at the ICC. Oh, it's a different case. Kasi yung crimes against humanity, yun yung dapat nililitis dito. That's a completely different case and not related to crimes against humanity.
Tambakang the state witness even if he's the most guilty. Ganito po yun, ano? Lahat ng mga statements na ganyan, kailangan pinatutunayan. So, let's say nag-apply siya to be state witness. By the way, hindi pa yun sigurado. Okay? Hindi pa tayo sure kung siya nga po ay isusulong bilang state witness. Kasi kahit sabihin na ano, kung state's witness yan, ibig sabihin, hindi siya yung most guilty, pero guilty pa rin. 'Di ba? Ibig sabihin, may kinalaman siya dan. So, ang kikilatisin is yung degree of guilt. And we don't know that until we see some evidence. So, ngayon, hindi pa rin natin alam kung ano, why is everybody worried about his being a state witness when we don't know kung aabot siya sa mga elemento. Hindi pa nga natin alam yung mga storya eh. Ano yung paano ginawa yung krimen, what exactly the crime is, and sino-sino yung mga sangkot. So until that data comes in, hindi po natin talaga masasabi na siya po ay magiging state's witness. Sabi ni Ma'am Ola, ayaw nilang gawing state witness ang mga diskaya unless magbalik ng pera. Tapos si Romualdez na pinangalanan ng mga resource persons, walang kondisyon. O diba? Even more evidence that we cannot really rely on the findings of the ICI. Sabi ni Shadow of the Dark God, since nag-apply na po siya as state witness, pwede na po bang ibalik niya yung ilang bilyon na ninakaw niya? May admission na siya na nagnakaw siya? So I want you to know that this is not going to be easy, ha? Baka nag-i-expect kayo na madali ito. Hindi nga natin alam pa kung ano exact. Para sa akin, ang labo pa ng mga facts. Sabi ni Caroline, ICI should at least have one structural engineer, one environmental engineer, one investigator, one judge, one accountant. Kasi kung puro justices na di alam kung ano. Ma'am, they can hire those people as consultants. But you cannot hire the judge as a consultant. I hope you understand. In court, when the matters are highly technical, they get witnesses. Pero kung it's beyond their technicality, then there will be like a commission or a committee to decide on the technical matters and make their findings known to the judges. Kasi ma'am, you can have consultants or you can create a commission of experts who will give their findings to the judge, but you cannot teach them to be judges. You cannot compress 4 years of law school plus the bar exam in the period that you're doing this. Sabi ni Awi, if Tambi becomes state witness, then at the very least, it kind of proves he has fingers dipped in the pie. I wonder how he can apply as state witness kung hindi pa nga maliwanag yung kwento. Di ba kapag nanunumpa under oath, pwede sa Bible o sa Quran if Muslim? Si Tambi dapat sa pera nanunumpa kasi yun ang sinasamba niya. Sabi ni Sir Den, hi from Jensan, dapat alisin na lang ang ICI kung puro tao ni BBM yung mga nasa loob. Wala din kwenta kasi wala din si Magalong. Sabi ni Chester, yung ICI na yan, independent daw. Pero ang totoo, independent inquisitory arm ni Bian. Kunwari mag i-invite ng witness, pero ang totoo, hahanapin nila pinaka-credible na witness para patahimikin nila. Okay. So tama po, ako I agree na may solian. Pero pag nag-apply ng state witness, mag-declare siya ng lahat ng kanyang assets para nakikita natin kung ano yung isusoli. Sabi ni Kentaro, di yata divine intervention ang kailangan para magsabi ng totoo si Tambi. Baka alien invasion na. Ay. John Tribb says, sarap sana panoorin kung sa Blue Ribbon si Tambi punta at si Sen Marcoleta ang magtatanong in the presence of Gutesa. Sabi ni Ma'am Octavia, ito yung maganda, ironic, to be a witness of a budget you created makes zero sense. Ironic to be a witness of a budget that you created with a lot of illegalities in it. Bakit tahimik ang mga senador? Dahil ba may insertions din silang lahat? Hindi, dahil recess sila. Teka, ano sinasabi? Mahina po attorney ang DDS. Wala na silang pakialam sa malasakit ni Kong Miao. Sayang hindi naman naglabasan pagkakataon na sana matapos ang mga paghahari ng mga B. Kailan naman inaway ng DDS si Kong Miao?
Inaway ba namin? Meron ka bang nakita na sinabi naming against him? Ano yung sinasabi ninyo? At bakit ang malakas mo mambintang? Ha? Tapos bakit ganyan? Tingin mo kami wala kaming sacrifices? Hindi kami tinreten? Tingin nyo hindi kami kinakasuhan kaliwat kanan? Buti pa nga ang congressman kahit paano limitado yung kanyang mga yung kanyang mga kaso. Kami only. So, pakisabi nga sa akin na mahina ang DDS, walang pakialam sa malasakit ni Kong Miao. Kailan? Ha? Pakisabi nga. Baka may nakita ka lang na isang taong nagsalita ng ganyan, inassume mo na lahat ng DDS. Si Banat inaaway si Kong Miao. O sige, baklasin natin. Since ginagalit ako nitong isang to, pinagbibintangan nyo kami, wala naman kayong batayan, ang DDS. Okay, first of all, may katuturan ba yung sinasabi ni Banat? Tandaan niyo, si Banat nasa nasa rally. So he knows what he's talking about. Hindi wala akong kakampihan dito. Wala akong sinasabi against si Congressman Barsaga. Anong sabi ni Banat? Umalis ka eh. Okay? May inconsistency naman talaga. Pero ako, hindi ko siya aawayin kasi baka ngarag na yung bata. Pero tingnan niyo, ano yung sinasabi ni sige, hanapin natin. Ano yung sinasabi ni Banat? Ayun naman, gusto ninyo perfect parati yung mga tao. So, kahit anong sasabihin ninyo, gagawin nyo pang sinungaling ang ibang tao para lang mapagtakpan yung ninyo. Kong Barsaga is good. He is brave. He has been tilting at windmills. But I wouldn't call him perfect. And kung nagkakamali siya, I'm willing to accept those pagkakamali. Pero wag niyo namang aawayin yung ibang tao para lang magkaanuhan, ma-fit dun sa narrative. So, wait, hanapin ko lang ha. O, ito. Ang sabi ni Bay, ilang beses kong narinig sa kanya to and it reminded me. Kaya medyo doon pumutok yung ugat ko na ang sinasabi niya is he's willing to die for his country. Nung nire-rewind ko na, willing to die, bakit ka umalis agad for your safety? May issue din ako doon sa sinabi ni Byron. Pero assume natin, for the moment, na tama siya. Okay? Ang sabi ni Kong, nakalimutan mo ba may hearing at session din ako sa Kongreso? Hindi ako full-time vlogger katulad mo, kayo na lang mag-rally dyan sa susunod kung gusto nyo hanggang madaling araw. So, ang problema is that hindi naman siya umattend ng kanyang hearing the next day. So, inconsistent yun para sa akin. Okay? So, yun lang ang inaano ko na ganito yun ha. Kami, hapon pa lang, nasa Raha Sulaiman. Now remember, sinong nagpatawag ng rally? Si Kong Kiko. Kami, tumulong lang kami. Maisog was there to help him out. Okay? Wala kaming alam dun sa date, wala siya ang nag-set ng date noon. O kumaripas ang Maisog para matulungan siya. Pero ang rally, kasi pag palipat-lipat kayo, mawawalan kayo ng tao. So, dun sa nasa Raha Sulaiman kami. In fairness kay Kong Kiko, dumating siya doon. Pero hindi siya nag-speech, umakyat ng stage. Pero ang sinabi lang, doon tayo sa Dasma Arnaiz Gate. Okay. Malayo yun. Yung crowd, sumunod naman sa kanya. Pero maraming nawala kasi nag-uwian na dahil malayo. Walang sasakyan. 7 kilometers po yun from Raha Sulaiman going to Dasmariñas Arnaiz Gate. Maraming seniors ang nandun sa rally. Yung iba sa amin, sinakay na lang sa mga sasakyan pero marami pa rin ang hindi nakasakay. So, nakaltas. Pagdating sa Dasmariñas Gate, sinabihan kami ni Kong Barsaga, dumating naman siya, in fairness to him, mali daw siya dapat sa Forbes Gate. Nagkamali daw siya ng sabi. So, doon daw dapat sa Forbes Gate. So, hindi na kami makaalis doon sa Dasma Arnaiz Gate kasi karamihan sa mga kasama namin naglakad lang from Raha Sulaiman. So, 'di ba, hindi na talaga kakayanin. So, most of them, they stayed. So, si Kong tumuloy naman sa Forbes. So, dalawa yung rally. Meron dun sa Dasma Gate, meron dun sa Forbes, at dun naman nagstay si Kong Barsaga. O, to be fair, totoo naman nandun siya. And yes, people went to the rallies because of him. So, maganda din yun. Now, kung for his safety umalis siya, hindi ko sure kung ano yung sinasabi ni Banat na yan. But if he did leave for his safety, hindi ko na kaya rin. Alam naman sabihin ko, kung magstay ka dito and put your life in danger, hindi ko kakayanin yan. Pero if his life was in danger, paano naman din yung mga rallyista who were there for him? So later on, sinabi niya, parang kumbaga, call it a night. Pero before that, ang hikayat ng mga kasama niya ay tuloy-tuloy na dapat yung rally, wag nang uuwi. Ready na yung ibang mga rallyista na walang uwian.
So yun lang po yung ano doon. Meron talagang konting hindi ano, but it was very successful because he was there at maraming nag-gather. Pero yun nga, yung he had to avoid yung sina DILG secretary. Gets ko yan, from Forbes, doon na siya tumuloy sa ano, sa Raha Sulaiman. Sana nga, nandun na lang kaming lahat, di ba? Andun si Kong, andun yung mga rallyista, madami. Pero the moving around was very taxing. So yun. So ako, ang request ko lang, we want to be united. We want to stand together. So kung may issues, hey Bini, are you okay? Beans? Matanda na si Bini. So kung mayroong ano, konting tampo or inis si Banat, tao rin lang, 'di ba? Si Kong Barsaga, tao rin lang. So ang concern ko is kasi ang nagustuhan ko kay Banat, concerned siya dun sa mga rallyista. So that's also a good thing. So hindi naman natin kailangan magkaroon ng kampo-kampo, 'di ba? Hindi na ano, hindi natin gusto yung ganun. Ang gusto ko, ang hinihiling ko is magkaintindihan tayo. Yon, sabi ni Joyce, hindi naman inaway ni Banat si Kong Kiko. Ang sabi ni Banat, bakit siya umuwi agad? So kung ito ay maliit lang na hindi pagkakaintindihan, hindi si Serb yung inuubo, si Vince Cat yan. So kung mayroong konti lang na ganyan, siguro naman wag na natin palakihin. Okay lang naman na magkatampuhan sila sa isa't isa, pero pareho pa rin yung hangarin natin. Marcos resign pa rin, di ba? Huwag na natin palakihin yan. Andyan naman yung mga kalaban natin para tirahin sila pareho. So hayaan na natin yun. Hindi na tayo sasaling sa ganyan. Yun sabi ni Khalil, di naman daw ganun ang konteksto ni Banat kung napanood nyo yung buong vlog niya. O ayan. Okay, relax. Kasi para sa akin, kahit naman may tampo, kahit naman ang iniisip ni Banat ay yung kapakanan ng mga rallyista. At maigi din po yun. May puso si Bay. Pero at the same time, kung may threat sa buhay ni Kong Kiko, alam naman sabihin ko, sir, dito ka lang. Ngek. Di lahat kami namiligro. Di ba? Kung in danger siya, lahat kami in danger. So hayaan na natin. Alam nyo, walang perfect na tao. Wag natin sobrang i-build up yung nagmumukha na silang mga Diyos sa atin. Tanggapin natin, minsan nagkakamali din sila. Pero dahil sa mga ginawa nila, and I'm talking about both Byron and Kong Kiko, dahil sa mga nagawa na nila for the cause, I cannot get angry at any one of them. Diba? O to tama sabi ni Home Diva, ang dami na nga nating kalaban, hindi na natin kailangan mag-create ng panibago. So huwag na natin palakihin yan. And it's okay. Sometimes hindi tayo magkakaintindihan or mag-agree. Di ba kahit tayo dito, nagbabardagulan tayo among ourselves. Di ba? Pagkakulang yata, pag kinukulang tayo ng mga trolls, tayo yung nag-argue. Pero we stay together. Kasi parang magkakapatid tayo, minsan talaga mag-aasaran tayo. So, ganun lang po yun. So yan, ngayon, there will always be something like this, pero ang importante, nagkaroon ng rally, maraming tao, and naisahan natin si DILG Secretary. Di ba? Alam nyo, kung wala po yung Raha Sulaiman, hindi maa-avoid ni Kong Kiko si Sec John Vic. Nagngingit-ngit nga eh. Sabi ni Ma'am Tina, siguro somebody needs to mentor Kong Miao. Because he's too young and inexperienced pa. He has good intentions, he's brave, but he needs strategy para hindi siya minamaliit sa Congress. Well, I'm sure he will find one, di ba? When the student is ready, the teacher will appear. Ayoko rin naman na ako pa yung, hindi naman, para sa akin kasi, if he makes mistakes so far, these are mistakes that we can still live with. So, yan. Yan yung yan yung, pero sa totoo lang, ako I consider the rallies. The rallies kasi tatlo yung lugar eh. So, wag na po natin anuhin. Kumbaga, it's both sides completely understandable ang actions. At kahit sabi ni Ma'am Gracia, naaaliw ako sa kanya. He's funny at alam niyo ang Pinoy, importante yung nakakatuwa at nakakatawa ka. So, ayan, I'm sure na kung may mga pagkakamali man, matututo tayong lahat. Pakisagot yung tanong ni Jessica Soho kay Vince Dizon. Nahirapan siya sumagot, sabi ni Bumi. Tawa naman ako kay Vince Dizon, baka daw mas malakas yung earthquake sa Cebu na 6.8. 6.8 Tapos ang sa Davao, 7.6, 7.8. Di naman siya nahiya sa math niya. Kahit ako na mahina sa math, makikita ko mas malakas naman talaga yung sa Cebu. Ay, sa Cebu, sa Davao. Sa Davao.
So, sabi ni Friedland, hindi talaga natin magkaisa kasi iisa lang tayo ng cause. Kahit iba-iba tayo ng style and belief. O, yan. And this is also a good opportunity na kung kunwari, may iba sa atin, hindi feel si Kong Kiko, o may iba sa atin, hindi feel ang isang another DDS or whatever, another, kung isa lang yan, hayaan na natin, hindi naman tayo kailangan 100% na lahat ng gusto mo ay kailangan gusto din ng kasama mo. Kung marami tayo masyadong requirements sa isa application pa lang, baka maubusan na tayo ng kakampi. Sabi ni A. Reyes, pati yung lindol, pinupolitika, ano ba naman kung sabihin maayos infrastructure ng Davao? Totoo. Ang sinabi lang, all the roads and the bridges, they're passable. Ang importante nakakaabot yung relief goods doon from somewhere else. Parang hindi nyo masabi na meron sariling relief and rescue ang Davao City. No, I have not, Ian. During the rally. Sabi ni Ma'am Home Diva, and see they're defending the wrong people and that they're the ones hindering justice from being served. Alam nyo, that's one instance na hindi kami mag-agree ni Coco Locoy. Pero, kita nyo, nag-away ba kami? Di ba? Siya, nagagalit siya dun sa mga pulis kasi natulak daw sila. Ako kasi, sinabihan naman nila kami na mag-dispersal na. So, they were moving forward. Alam naman natin yung style nila. Moving forward sila to push us out into EDSA so we will disperse there. Kasi otherwise, sagasaan na kami. Dangerous, yes. Pero sa totoo lang, hindi po umabot sa punto na dinisperse kami. Nagsariling dispersal na po. Ni Ma'am Bev, nakaka-stress. Paano ba mapababa si BBM? Ma'am, unang-una, wag po nating kakalimutan yung araw-araw nating dasal, ha? Isa yun. Ang pangalawa, trust the process. So, ang 1986 ay naging bunga ng 3 taon ng pagrarally. Hindi ko sinasabi, aabutin tayo ng 3 taon. Ang sinasabi natin is, dapat consistent ang rallies. Tuloy-tuloy at may mga dumadating. So, yung mga, those who are, who have no excuse, kung bakit di kayo dumating naman po kayo. Sabi ni Ma'am Marie, nakakahawa talaga pagiging lutang at tangatangahan. Yung mga tao ni PRD na maayos na kinuha ni BBM na hawa sa kanya kagaya ni na Amena. Hindi naman, DDS ba si Amena? Ano siya ni Jokno? Tao siya ni Jokno. Si Goddess at Dizon biglang napulang. Sabi ni Ma'am Marlene, that explains yung sa photo sa isang post na nakasimangot si Banat, tapos ang nakakaption, malungkot raw siya dahil nilangaw ang rally. Hindi nilangaw, definitely not. Hindi lang yon ha, matutuwa ka dun sa mga dumating. Ang kababaihan ng maisog, andon in full force. Tapos para sa PDP, si Ma'am Asta nandun up to the last minute. Now, alam ko, hindi siya, there's some people who say hindi siya popular, pero para sa akin, yung presence niya at the rally, malaking bagay po yun. So nakaka-irita lang yung yung mga magbabash sa ibang tao pero hindi naman dumadating. So para sa akin, ang kababaihan ng maisog at ng PDP andun. Well, at least represented by Ma'am Asta. Kaya naman itong mga to, show up. The women are showing up kasi para sa mga anak at mga apo. What if VP leads us to rally para bumaba na si BBM? Wishful thinking lang, napapagod na kami kakaantay sa 2028. Sobrang nakakawala na ng gana ng Pilipinas. Ito lang ang masasabi ko, ma'am. Pag pinakalat natin yung nakakawalang gana na yan, maraming mawawala ng gana. Never, ever underestimate your power to influence. At madali mag-influence pag negative. So, I understand, pagod kayo and frustrated over the events. Pahinga muna, ma'am. Regain your equanimity, but get back in the fight. Kasi sa totoo lang, we need all hands on deck. Lahat tayo dapat nandyan. So lahat tayo dapat, di ba, nagko-contribute. Ma'am, don't expect na mananalo tayo kagad. Nothing worth fighting for is bought in an instant. Pagka instant yan, luck lang yan. Pero ito, we cannot count on luck. Ano yung sinabi ni John Reiter? Ayon sa research, you only need something like 3.5% of the population to consistently be at the rallies. Hindi kailangan sabay-sabay, pwedeng sporadic, it doesn't all have to be in one place, but you have to be persistent and consistent.
go to the rallies dahil may multiplying factor yan. Sabi ni Right and Just, to attorney, hindi ko rin gusto yung ibang kasama nyo na vloggers, pero gusto pa rin kita. Uy, salamat. Na-flatter ako. Grabe. Pero alam nyo, yung ibang mga kasama ko, if you really get to know them, kasi kami magkakasama madalas eh. So nakikita ko yung ang mabubuting puso nila. Hindi naman po niya binash. Ma'am. Sabi ni Ma'am Gina, grabe si Banat binash. Ma'am, actually tapos na yung discussion natin dyan. In-explain ko na po yung pangyayari. Sa totoo lang, wala pong at fault dito. At maiintindihan niyo po na may tampo si Banat. It doesn't mean na mali yung ginawa ni Kong Kiko. It just means na may hindi pagkakaintindihan. So, si Kong Kiko, ayon kay Banat, ay mayroong banta sa buhay or sa kanyang safety. So, ang inaalala naman ni Byron ay yung kapakanan naman ng mga rallyista na umaasa na tuloy-tuloy. So, hindi naman po yan hindi po yan away. Hindi po yan kailangan palakihin at huwag niyo namang isipin na binabash. Parang katulad ng sinabi ko kanina, tayong mga DDS para tayong magkakapatid. Minsan nag-aaway rin at minsan, di ba, nag-aasaran din tayo. Hindi ibig sabihin yan ay magkakahiwalay na tayo. We need all hands on deck. We need to all be together. So yung maliliit na ganyan na away, pwede nyo naman pansinin, but don't dwell on it. Kasi we have enough enemies, yun na lang po awayin natin. Pwede naman natin sabihin kay Byron sa comment section niya, bakit po naman ganyan? Baka pwede niyong i-explain. O. Sabi ni Ma'am Amelia, ito tingnan si Ma'am Amelia, very positive. Sabi niya, maganda nangyari sa rally, walang komunistang nanggulo, nanira ng away ng pulis. Thank you, Attorney Trix, pinapalakas mo aming loob. Yes, sana malakas enough para nakikita ko kayo sa rally. Yun nga lang kasi there'll be times na wala ako doon, di ba? Muntik na, alam nyo, kala ko hindi ako makakarating sa rally dahil lang galing akong Baguio, tumuloy pa kami ni Coco Locoy, magkasama kami sa Baguio eh. Tapos, sakto, umalis kami ng madaling araw sa Baguio, pahinga lang ng konti, tapos nag-rally na. So, yung mga dyan, sana wag tayong mabilis makipag-away sa mga kapwa natin DDS. Kasi hindi tayo ganyan. Hindi tayo pinalaki ni Duterte ng ganyan. We will hang together. Sabi ni Kabahan, we don't lose hope kahit po napapagod, papahinga pero laban. Yeah, that's fine, the best thing. Ingat tayong lahat, sabi ni RG. Cancel na po yung pasok ng mga bata sa school because of influenza. About kay VP, sino po yung sinasabi niya na mga kalaban niya na magaganda yung picture sa bilyonaryo? Alam mo, hahanapin ko pa. Pero I think one of them, one of them yata si Risa Hontiveros. Sabi ni Chester, tama po kayo, we need allies, not enemies. Sabi ni Sempal, galing din daw sila sa Baguio. So kung magtuloy-tuloy, like 2 days, 3 days, baka pumunta kami. Ganon din siguro iniisip ng iba. So yung mga magmumultiply, pag may na-break tayong cap, sige, ilan ang cap na sinasuggest ninyo? Sabi ni Pande Coco, wag na lang magsalita si Banat ba? Hindi niya alam kung ano diskarte ni Kong Miao. Magaling maglaro si Kiko Miao. Sir, nagkamali din sila. But it is something that kumbaga, kung magkakamali, as long as hindi na antala, hindi naman naapektuhan. Wag naman din po tayong ganyan na ginagawa ninyong perpekto yung tao. Hindi naman po. Tao din si Kong. And para sa akin, tama naman na he can be for himself. He can be concerned about his own safety. Sana wag na lang niyang sabihin na mayroon siyang hearing the next day kasi hindi naman siya pumunta. Kayo talaga. Pero ako, maiintindihan ko kung kailangan niyang umalis dahil may banta sa buhay niya o mayroon siyang ibang gagawin, iintindihin ko po yan. Yun nga lang, sana, ang gusto lang ni Byron is maintindihan na pati yung kapakanan dapat ng mga rallyista na hinikayat mong pumunta ay alalahanin. We can all learn from this. Hindi po yan dapat maging issue, ito po ay dapat na pag-uusapan. Sabi ni Mamamayang Pilipina, napanood ako sa rally ng gabi sa Forbes Dasma at konti lang nag-rally pero natuwa ako sa effort nila. Marami po kasi kami sa Raha Sulaiman, doon sa plaza sa harap ng Malate Church. Kaya lang, yun na nga, nagpatawag para lumipat sa Makati. Karamihan wala pong sasakyan, so maraming nakaltas. So ako, ang tingin ko, hindi nga dapat tayo palipat-lipat kasi every time lumilipat, makakaltasan kayo ng mga kasama. Sabi ni Equanimity, hihikab pero lalaban pa din. Hulo, parang ako yun.
Sabi ni Ma'am Valerie, naalala ko po nung ikaw press secretary noon, masarap po makinig sa pag-address nyo. Ngayon nakakabuang na yung present. Siguro minsan kailangan talaga natin ng contrasting styles. Sabi ni Pandi Coco, opo, tama yun nga po ang ibig sabihin, need niya din ingatan sarili niya. Kaya pa iba-iba, sinasabi niya para malito kalaban. Totoo naman yun, para malito talaga kalaban. So kaya nga mayroon kami sa Raha Sulaiman, maisog po ang driving force behind the crowds doon. So nag-set up pa doon sa daming ginawa ng maisog at ang maisog women full force ha. Marami rin. So at least merong pagdating ni Kong Kiko, dunumog talaga siya. Kaya lang, yun nga, pagpalipat-lipat tayo, ano din may danger din sa mga rallyista. Kasi syempre, marcha yan papunta. Now, ako, ang hinuhope ko no, sige, kung magmamarcha, di baka may sumali sa atin. So, nangyari na yan sa atin, di ba, nung nasa Mendiola tayo. So ayan, yan na nga po. Huwag na po natin palakihin, hindi talaga actually issue. They're just two good-hearted people na mayroong ibang iniisip. Hindi lang nagkatugma. And huwag niyong isipin na permanente yan. Si Byron, rationable yan. Maanong posibleng may tampo, pero hindi naman ibig sabihin nun withdrawal of support na tayo sa kanila, di ba? We can accept pagkakamali kasi tao lang. Huwag naman natin i-expect na perfect at laging tama yung sinasabi. Nagkakamali din lahat. So huwag naman tayong magagalit sa taong nagkakamali. So, sabi ni Billy, dapat ikaw ang maging modelo ng mga tao. Tumulong kayo sa gobyerno. Sir, since gumraduate po ako ng law school, ako po ay tumulong sa gobyerno. Isa po ako sa nagsulat ng draft ng Republic Act 10066. Actually, ako yung nagsulat. Pero dumaan din sa Kongreso so may mga napalitan. Ang 10066 is the National Heritage Act of 2009. Nagtatrabaho ako for the protection and conservation of heritage para tumulong sa pag-create at pag-evolve ng Philippine national identity tungo sa pagkakaisa ng mamamayang Pilipino. So, yung mga sinasabi mong dapat tumulong ka sa gobyerno, 2009 up to 2015, ako po ay nanilbihan doon. So, bukod pa niyan, naging commissioner ako ng National Commission for Culture and the Arts. Ako po ay may rangko ng undersecretary dahil yun yung rank ng commissioner. Almost 4 years akong nanilbihan bilang commissioner. Kung kaya't nung ako ay tinawag muli sa serbisyo noong 2022, pumayag ako kasi mas mataas yung next highest rank ang binigay sa akin, which is cabinet secretary. So, sana po na-appreciate nyo. Ngayon po, pinaglalaban natin ang karapatan ng bawat mamamayan na makapagsalita at magpahayag. Sana po, kasama ka namin sa ating laban dito. Sana po, kasama namin din kayo sa paglalaban sa korupsyon. Di ba? At sana, yung pagbabawas ng pamumulitika ng ilang mga kawani at opisyales ng gobyerno na inuuna yon kaysa sa serbisyo sa taong bayan. Di ba? Uy, wag niyo awayin si Byron. Wag niyo rin awayin si Kong Kiko. Pwede niyo namang ano ba 'yon? Yung tinutukso mo lang, yung konting asaran ganyan. So, pero wag permanente. Kakampi pa rin natin 'yan. Hindi naman all the time magkakasundo tayo ng mga kakampi natin, di ba? Sabi ni Mikey, wala naman po talaga nagkamali. I believe so. It's more about learning and making it better. Totoo 'yan. Let's make it better. Sabi ni Roniel, yung galawan sa rally, tricky. Kailangan pala mga tricky moves yung gagawin every rally. Well, manda kayo dun sa susunod. Okay? So, maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay dito sa ating sa ating chikahan. Ayun sabi ni Mark Collins, subukan po natin mag-organize each vlogger under nila 20 tao or more, parang attendance leader sa school para organize. Kung lipat lugar vlogger mag-lead sa group nila. Hindi na kami makakapag-vlog niyan, iisipin namin kayo. Kasi ako, when there are people under me, nagbibilang talaga ako. Nasan si ganito, nasan si ganyan. Parang yung kasi turo ako ng kindergarten dati. So, siguro may mga team leaders naman talaga, pero dapat yan barka-barkada. Huwag niyo nang yung ibang tao. Kumbaga, ikaw, may barkada ka, let's say 5, 10. Punta kayo, make it a barkada outing. Ayan, di ba? Sabi ni Ma'am Verna, wala nang kantahan sa TikTok.
Ay, ma'am, wala lang, hindi pa po kasi umaabot do'n sa ano, sa gift goals. 'Pag hindi umabot sa gift goals, wala po talaga kasi nakakapagod, eh. Pero okey lang po, ma'am. Sige, one of these days kung gusto ninyo, mag-set aside tayo ng kantahan talaga. Sabi niya, "Ha, na-miss ko lang po ang pampa-good vibes." O sige po, since you put it so nicely. Pero wag po ngayon kasi nitong week na 'to nagtatapos po ako ng ng term paper ko sa archaeology. Next week meron pa akong gagawin na ano, na meron pa akong homework na kailangan kong gawin bukas. So pagka natapos ko na yung ano, yung aking mga papers at nahabol ko yung homework ko dun sa kabilang klase, ayan, sige, pwede na ulit. Sabi ni Ma'am Marie, "Take away ko today in this life is equanimity." Sabi ni Tatay is grind in our time, late 70s, early 80s versus FEM, it was too risky to keep moving from one venue to another. So we had to do it simultaneously, harder to organize but more impactful. Agree po. Sabi ni Ua, "You're experienced in government but your salary is dwarfed by Auntie Claire's huge salaries and attack dog by telling fake news and lies on an everyday basis." Yikes. Sabi ni Ma'am Bicola ng makulit, before the live stream ends, wag pong kakalimutan like, share, follow, and subscribe. Para dun sa mga nag-join lalo na dito sa TikTok, please subscribe. Subscribe ba? Ayun. Sa ating TikTok. Promise, magsisipag na ako sa videos next week. Kailangan lang na po makahabol dun sa school. So, para makagraduate na ako next year. Sabi ni William, mahirap po ba archaeology? Need po ba pumunta sa sites? No, need po pumunta sa sites. Meron kang isang fieldwork. Sabi ni Ivy, totoo po yung sinabi ninyo pareho kayo ni VPISD na walang balak bumaba sa pwesto si BBM po. Nakakatuwa talaga si VP, totoo, nilabas talaga lahat. O, di ba? Di ba? Ang ano, it's very risky to tell difficult truths like the VP does. And she does it at great risk to herself. So, sana na-appreciate natin yung mga ganyang klaseng sakripisyo. Sabi ni Bash, dapat ayusin yung petsa at location. Sir, actually, nag-aano kayo, nag-strategize kasi hindi pwedeng masyadong maaga i-announce, maha-hijack tayo ng dilaw because that's what they're trying to do. Pag may rally tayo, pupuntahan nila to sa awayin nila tayo, nag-create sila ng gulo, mag-agitate sila. So, hindi po parating mapapagbigyan na in advance yung date. Okay. But we will do our best. Sabi ni Chester, kung magkakaroon po ng eleksyon para sa presidente ng mga DDS, kayo po susuportahan ko. Buti na lang walang ganon, bibigyan mo pa ako ng dagdag trabaho. Sabi ni McCollin, sana po kahit non-speaker vloggers makahawak ng tao na umattend, naghahanap sila ng leader o mag-lead ka pa may changes. Well, ganito, di ba? Dito, we will always announce it. So kaya nga hinihikayat ko kayo mag-join doon sa ating chat group. So, magme-message po kayo dun sa personal page ko, yung may checkmark. Ngayon, minsan inaanod, pag si Dion ang nag-handle, masyadong marami. But if you just have to send a message there and say, if you can be added to the chat group, dun tayo sa chat group makakapag bigay ng impormasyon na hindi masyadong kakalat. Okay? Sabi ni Ma'am Marie, post a clip of these unannounced rallies para maintindihan ng ulit-ulit nagtatanong. Opo. Paano po mag-join sa GC? Magpadala po kayo ng message doon sa personal page ko, personal account ko, Trixie Cruz Angeles. Tapos may blue check. Yung may blue check, yun po ay yun po ang natin, ang chat, doon ang chat group natin. Hi Sir Maxi, sabi niya di daw siya dilawan, never been. Nax, salamat. Buti naman niliwanag niyo, ang tagal-tagal ko nang sinasabi. Ma'am BM, ba't di pa kayo sumasali? Pa-message uli. Sabi ni Bash, pupunta kami kaso di maliwanag kung may rally o wala. Kaya nga po, mag-GC tayo para doon makakapag-announce ako at masasabi ko sa inyo o wag niyo munang ipapublic. Pero masasabi ko sa inyo. Sabi ni Arnold, sabi ni Rene ko nang dahil kay VP Inday nagkalindol sa Mindanao. Eh bakit ko konti ang damage sa Davao? Talaga naman itong mga to nag-iimbento na ng dahilan. So yun, muli, wag naman tayo mag-end doon. So, Rene ko pa pala. Sabi ni Ma Colin, salamat sa inyo, huwag po magsawa. Sabi ni Ma'am Renalyn, sige po, join ako sa group chat. O ayan, kung maraming mag-join dun sa group chat, then at least may paraan tayo na one, we can talk to each other, magkakakilala yung iba dapat sa atin. Pangalawa, that way, pwedeng mag-organize according to area. In fact, merong yung iba, may mga different rooms for the different places. Bacolod, may ibang chat group, may ibang parang channel dun sa chat group and so on. Okay? So,
Okay, yung follow-up messages ninyo kung hindi pa po kayo natanggap, bukas baka trabahuhin na ni Dion yan. Si Dion ang nagmamanage ng chat groups. Okay, so thank you very much. Maraming salamat po sa lahat ng nandito.